Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. At Amelie Garcia, at dito ang Buhay Buhay Unleashed! Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito naman kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Huwag niyo po kakalimutan yan. Alam niyo ba, maraming sayang na Pasko na ang dumating sa buhay ng bawat isa sa atin. Oo, kaya parang minsan ang bati mo, isang sayang na Opo. Pasko. Diba? Binabati po namin kayo na isang sayang na Pasko sa inyong lahat. Hindi po masayang Pasko kasi po may mga pagkakataon, sayang ang Pasko. Oo, tama, nadinig ninyo, no? Minsan talagang sayang o nasasayang natin yung Pasko. Siguro Kaya- malamang tanong nila, paano naman nasayang ang Pasko? Huwag kayong mag-alala. Makinig kayo mabuti, makikita niyo. Ay, oo nga, nasayang ang Pasko. Oo, marami na talagang kapaskuhan ang nasayang at malamang ang tanong ninyo, paano nasasayang ang Pasko? Maraming dapat mangyari na hindi nangyayari pag Pasko. Sayang yun. Maraming Yes. dapat kayong gawin na hindi nyo ginagawa pag Pasko. Kaya Sayang nasasayang na ang naman. Pasko. Kaya napaka-importante po, huwag nyong sayangin ang Pasko. Oo, parang commission and omission. Opo, so yun po, dalawang bagay daw po nangyayari pag Pasko, nasasayang. May mga dapat gagawin na hindi mo ginagawa. Yun po yung sin of commission. Oo. May mga hindi ka dapat gawin na Nagagawa. may mga dapat kang gawin na hindi mo ginawa. Sin of omission. commission. Yung mga hindi mo dapat gawin, Pero ginawa ginawa mo, mo. sin of omission. Nagkakaintindihan po tayo. Yun daw po ang dahilan ba't nasasayang ang Pasko. Pero kayo mag-alala, iisa-isahin po natin yung mga bagay na yan para maunawaan nyo nang sayang ka na pala ng Pasko. Okay, habang pinapanood mo kamag-anak mo, sinayang niya yung Pasko. Ganda po ng topic natin yan. Kaya ikaw, sa palagay mo, may mga Pasko na ba na nasayang ka? Pag-isipan mo at malamang pagkatapos ng usapan nito, babalikan mo, ay last year, nasayang. 2 years ago, pero hindi nasayang. Pero 3 years ago, sayang na sayang. Ang ganda po natin, pag-uusapan natin, kaya natin gagawin to, para itong Paskong darating, hindi na masayang. Kasi po sayang naman po yung masayang Pasko kung sasayangin natin. Hindi na masaya. Yes. Kaya for today, pag-uusapan natin ano-ano mga dapat gawin para hindi masayang ang Pasko. Para ang bati nyo talaga, masayang Pasko sa inyong lahat. Hindi yung Sayang na Pasko sa inyong lahat. Yan po ang title ng topic natin, Sayang na Pasko sa inyong lahat. Pero hindi po sana ganun mangyari. Gusto namin, isang masayang Pasko sa inyong lahat. Sa ano ang aksyon mo, pag-uusapan naman natin ano-ano magandang aksyon kung malungkot ang Pasko mo. Yan. So may mga pagkakataon po na malungkot ang Pasko natin, hindi ba? Ang tanong, sir, bakit nalungkot ang Pasko? Hindi, marami pong pagkakataon, maraming bagay at maraming dahilan. At iisa-isahin po natin yan. At hindi po lang yan. Hahanapan natin ng solusyon para hindi na maging malungkot ang Pasko nyo. Ay, by the way, malamang sa inyo may mga pagkakataon, ay last year, di malungkot, pero 2 years ago malungkot. Meron po kayo mga ganyang idea oo. po. Pero bago mo yan, simulan muna natin ang ating programa ng Believe It or Not segment. Ito yung parte ng ating programa lagi namin pinapaalala, nagbibigay kami ng mga paniniwala na maaaring magpaganda ng buhay natin. Maaari lamang. Take note. Lilinawin natin yung take note. Matindi po yung take note. Pwede itong magpaganda ng inyong buhay. Pwede. Pwede ring hindi. Magpapaganda ito ng inyong buhay kung, may matinding kung, number 1, ito'y paniniwalaan niya. 2, ito po ay gagawin niyo. Kasi po kung paniniwalaan niyo lang pero hindi niyo gagawin, wala mangyayari. Actually, kung talagang pinaniwalaan niyo, gagawin niyo. So, kaya hindi niyo po ginagawa, malamang Hindi mo niyo pinaniniwalaan. At sa araw na ito, ang ating Believe It or Not segment code ay Stop being a prisoner of your past. Become an architect of your future. Sabi ni Robin Sharma. Ang ganda po nun, ano? Pero mas maganda po, tatagalugin niyo mga abilin para talagang maintindihan yung mabuti. Mama Pinit, subukan mo Tagalogin. Hintuan na daw ho natin yung pagiging bilanggo ng ating nakalipas. Yan, okay. Kundi maging arkitekto daw tayo ng ating hinaharap. Totoo po. Napakaganda po nito. Makinig po kayo. Isa po sa matinding dahilan ba't marami pong tao ang hindi po gumaganda ang buhay kasi po hindi po nila nadinig o hindi po nila pinaniniwalaan ito pong quotation na to. Ang napakaganda po nito. Unang party po ng kan, tigilan nyo na! Kasi minsan, kapag balik tayo ng balik dun sa nakalipas,
nangyari na. Di ba that's where nagging comes eh, di Mhm. ba? Na, oy, ba't mo ginawa to? Ulit-ulit, di ba? So, if you're continuing that, magiging bilanggo tayo. So, hindi tayo nakakausad sa buhay. Yeah. Marami po sa atin, ito po, sinisisi po natin kahapon, kung pinag-aral na ako ng magulang ko, ganda sana buhay ko. Kung hindi po siya'y napangasawa ko, maganda sana yung buhay ko. Kung nakapag-abroad lang, yan po yung mga taong nabubuhay sa kahapon. Pag palagi ka sasabihin, kung, ay malamang po ikaw ay prisoner, bilanggo. Hindi bilanggo eh, prisoner eh. Bilanggo ba talaga? Prisoner, bilanggo eh. Bilanggo, pwede na rin yun. Oh, Mas diba, prisoner na lang. Shelly? Ikaw ay prisoner Oh. ng inyong kahapon. Pagsalita ka ng salita ng kung. Kaya bawas-bawasan na ang salitang kung. Yan. Kasi 'di ba minsan ang bilanggo parang naka-chain ka o nakatanikala ka doon sa iyong nakalipas. So minsan dahil ayaw mo na umalis doon, yun na lang nang yun, nandun ka Hindi na naman. lang. Gusto Oo. naman niyang umalis. Oo. Kaya lang, feeling niya, nakabilanggo siya. Ibig sabihin, ayoko na rito, kaya lang, wala na akong magagawa. Ay, Tulad na paniniwala natin yun. Oh, kaya nga. Paniniwala yun. So, if you continue that, you will know the result, di ba? Hindi magiging maganda. Pero kung hihintuan mo na, yan ay magiging arkitekto ka na ng iyong kinabukasan. Yeah. So, yun po yung second part po ng quotation. Become an architect of your future. Tigilan mo na ang maging bilanggo ng hapon. Tapos na yun, wala nang kung. Ito na po. Ang pagsasabihin mo na ganito, you'll be now an architect of your future. Sabihin mo, ito ang gagawin ko. Ito ang gagawin ko. Ito. Ibig sabihin po, you're now looking forward, not looking backward. You're now saying and thinking of the things you will do para gumanda yung buhay mo. Yung tipong nagkamali ka, tapos parang hindi mo mapatawad yung sarili mo, di ba? So, parang sinisisi mo, bakit ganito? Hindi ka, lalo kang hindi Sabihin niya, magbabago. Kung hindi ko ginawa, nagawa mo na nga eh. So, what will you do moving forward? Yeah, so ang gagawin mo, kung ganun po ang problema mo, stop doing kung. Nagawa ko na, wala na akong magawa. Ano yung pwede kong gawin ngayon para maitama ko yung pagkakamali? Kung pwedeng itama. Kung hindi na pwedeng itama, ano yung pwede kong gawin para mas magpaganda ko yung kinabukasan? Ito na po yung arkitekto. At pag arkitekto, ano mapansin nyo? May plano. Yes. May drawing. Alam niyo yung drawing? No, drawing. Ibig sabihin po, meron siyang tinitingnan na mangyayari in the future. That's how you fix your future. Dapat may drawing, may plano. Tama-tama, malapit na ang bagong taon. Dapat po, nagdo-drawing na kayo para sa susunod na taon. Yung po'y sinasabi po natin dito. Start being an architect of your future. Kaya, nako, tandaan lang natin, stop being a prisoner of your past. Hintuan na daw natin yon. Become the architect of your future. So, kung ikaw ay merong nakalipas na masama mong nagawa or hindi mo Masamang sinasadya, pangyayari, hindi mo o naman ginawa. masamang pangyayari, di ba? Eh, baka naman pakawalan mo na. Yan. Magpatawad ka kung nagkasala sa'yo. Huwag mo nang panghawakan yung pagkakamali na yon ng ibang tao. Lumabas ka na sa iyong sariling bilangguan. Ito ang maganda sa bilangguan na to. Ikaw ang may hawak ng susi. Get out of the prison and start being an architect of your life. Kaya ang payo namin, maniwala ka, believe it, stop being a prisoner of your past, and become the architect of your future. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako po si Vic Garcia. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ikaw. Ano action mo? Tandaan nyo ha, you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog, hindi pwede puro ngawa. Dapat may gawa dahil ikaw ay produkto ng iyong mga ginagawa at hindi ng iyong mga sinasabi. At sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. Kaya kung mayroon kayong delikado o komplikadong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, ipadala nyo lang po sa amin. Baka sitwasyon nyo ng aming maaksyonan. Padala nyo po sa aming Facebook at YouTube account, Buhay Unleashed or Vic and Avelin Garcia. Yes, at syempre sabi mo nga, baka sitwasyon na nila yung susunod nating Ito, ang ganda ng aksyonan natin ngayon. Ang sitwasyon natin sa araw na to ay ano-ano ang magandang aksyon kung may kapamilya o kamag-anak kang matagal mo nang hindi nakikita o binabati
dahil nagkasamaan kayo ng loob. Ay, maraming ganyan. Marami pong ganyan ngayon. Kaya, ano Lalo action na mo? magpapasko. Ako, may mga ganyan pong sitwasyon. Kaya baka ikaw to, baka parehas ka ng sitwasyon. Action na natin ganyan. So, babalikan natin. Pakitanong mo Oo. ulit. Okay. Ang tanong, Sir Vic, ha? Ano ang magagandang aksyon kung may kapamilya o kamag-anak kang matagal mo nang hindi nakikita, binabate, dahil nagkasamaan kayo ng loob? Simple lang ang dapat mong gawin. Kung nagkasama ang kayo ng loob, itama ang loob. Ganon? Sir, ano naman, gulo naman. Di ako nagbibiro. Opo, tama po ang sinabi ko. Kung masama ang loob mo, itama ang loob mo. Kasi pag tama na ang loob mo, tatama na ang labas mo. Eh, paano ibig sabihin? paano itatama yun? Pag tumama yung loob mo, tatama na yung gagawin mo. At yan po ang mga dapat na gawin sa Paskong darating. Kumbaga, parang hindi na importante kung sino ang may kasalanan. Yun na. Kasi, Oo. minsan yun ang dahilan kaya hindi kayo ayaw kayo mag-usap. Siya na may kasalanan, dapat siya pumatay. Siya nagsimula. Ito Oo. problema. Yung kaaway mo, yun ang naisip. Siya na may kasalanan, siya bubate. Eh, walang babate. Kasi pareho kayo na iniisip. Oo. Ang mas importante, kayo'y magkasundo. Na, di ba? Magkasundo na kayo. Kapag ginawa mo ito, tatama ang loob mo. Yan. So, yung una pong dapat niya gawin, pag masama ang loob, itama ang loob. Para itama ang loob, isipin mo, kamali siya, kaya ko patawarin. Malamang na may maririnig akong ginawa, kaya dapat humingi ako ng tawad. Tama-tama, magpapasko na. Kapitin na namin itong Pasko para kami magkabati. Dahil ilang taon na rin naman kami hindi nagkakausap. Hindi na importante kung sino may kasalanan. Hindi na importante kung sino na una. Hindi na importante. Ang importante kami magkasunduan, lalo na sa pagdating ng Kapaskuhan. Kumbaga, yun po yun na yung leading to number 2 na Yan. tayo. So ano, Oo. siguro ang tanong niya, sir, ano gagawin ko? Tama na yung loob ko. Bawas na yung galit ko o wala na akong galit. Pag iniisip ko na magkasundo kami, then may step number 2. Batiin mo na ng a blessed and a Merry Christmas. Wala namang batas na nagbabawal na bumate kahit may samaan kayo ng loob. Kasi may possibility, ikaw wala na sama ng loob o kahit meron pang konti. Siya, meron pa. Eh, hindi naman po pinagbabawal yun ang bumati. So, punto ko po, mahirap, parang hirap pag nagkaharap kayo. So, huwag niya munang harapin. Text niyo lang. Blessed New Year. O kaya parang hirap ka na lang. Padala mo ng picture na bumabati ng yung palang yun, start somewhere to start yung relasyon nyo uli. Baka yun ang magbigay daan para umayos sa inyo. Sabi nga, di ba malalambot daw ang puso ng tao kapag Pasko? Totoo po yan. Let's use it, maximize it, because malambot po ang puso, malamang magpatawad yan. Huwag nyo pong gayahin yung mga ibang kilala po namin. Nakamatayan na po ang away at samaan ng loob. Do not go to that extent. May pagkakataong kang itama mo na ang loob mo. Sabi mo nga kanina, magpadala ka ng message or video message, di ba? O kaya mo video Oo. message, mas maganda. Pero kung di yung ba kaya, text ko lang, okay na. Sana sumagot dahil binati mo. Kapag sumagot sa iyong pagbate, di gawin mo na yung step Ayan, malinaw po, number 3. Sana sumagot. Sir, paano Oo. kung hindi sumagot? Ito good news, nagawa mo na yung dapat magawin. Yes. Pabayaan mo na, panalangin mo na, hintayin mo na sana kausapin siya ng Diyos. Kuminsan na, pag text mo, hindi sasagot. Siyempre nabigla yun eh. Oo. Kuminsan, 2, 3. Sir, 5 oras na eh. Kasi po, nabigla. Kuminsan, might take a day or 2, hintayin mo lang. Oo. Eh Tapos, sir, paano pag sumagot? ito Ayan, na, number 3 number na tayo. 3. Humingi ka na ng tawa dahil sumama ang loob niya Kung sa'yo. nagkamali ka, humingi ka Oo. ng pagkakataon mo na humingi ng tawad. O alamin mo kung ano sama ng loob Huwag din, mo nang diba? hintayin na humingi siya ng tawad. Hindi na importante kung hihingi siya ng tawad o hindi. That's beyond your control. Ang importante kung ikaw sa tingin mo nakagawa ka humingi ka na ng tawad. Promise mo. Mamaya, humingi na rin ng tawad siya. So, yun po ang mangyayari. And ang ganda Paskong Pasko, magkakabati kayo. Malamang sasabihin nila, bakit ako hihingi ng tawad? Siya naman ang may kasalanan. Di ba sinabi namin sa inyo kanina, di ba? Hindi na importante kung sino may kasalanan. Ang mas importante kayo ay magkasundo. Yung po ang importante. There is no love without forgiveness. And there is no forgiveness without love. That's the Totoo reason why. yan. Lalo na kung magkakapamilya kayo, magkakaibigan kayo dati, ito yung panahon pagganahin natin love. Sana humingi rin siya ng tawad, pero kung hindi, Okay okay lang. lang. Di ba? Number 4. Number 4, kung humingi ng tawad, Huwag mo patawarin. na patagalin. Oo. You're forgiven. Kalimutan na natin yun. Let's start a new life. Ganun po sabihin nyo. Makikita nyo biglang gagaan ang puso nyo. Promise. Yung puso Be nyo quick gagaan. to forgive. Siya rin Yes. gagaan. At alam nyo,
mamaya tatawanan na lang kayo. So, gawin niyo po yung itong mga bagay nito. Makikita niyo malaki po ang pagbabago mo. Yes. Padalan mo ng Christmas gift. Ayan, so, Pwede rin yun. Para talagang marikindle na uli yung iyong pagsasama. Huwag matapos yung Merry Christmas, you're forgiven. Hindi! Ano, ganyan, ang extra mile. Padala ka na regalo. Padala ka ng cake. Padala anything po na pwede mong padala na nagsisignify na talaga gusto mo nang ibalik yung dating yung pagsasama. Promise, do that. It will make a lot of difference. O kaya, number 6 naman, pwede kang... Hindi, ibig sabihin, ayos na. May susunod ka pag gawin na talaga seryoso kang ayusin ang pagkasama. Pwede mo imbitahin sa Pasko o sa bagong taon. Dahil matagal na nga kayo hindi nagkikita, baka pwede mo sabihin, uy, why don't you attend? You come, you're invited, di ba? Binubuksan mo yung hindi lang puso, yung bahay at buhay mo. So, ibig sabihin talaga, pag ginawa mo yan, nagpatawad ka na. Ibig sabihin yan, talagang naunawaan mo ang essence of Christmas because Christmas is a time of giving and time of forgiving. Pag ginawa mo yan, alam mo, ito isa sa mga desisyong hindi mo pagsisisihan. At ano man ang mangyari sa iyo at mangyari sa kanya, pagdating ng panahon, masasabi mo sa sarili mo, ginawa ko yung dapat kong gawin. Pero kung sakaling sa mga step na binigay namin, nahihirapan ka. Alam mo, may dagdag ako step. Put your hand together, Lord. Hindi ko kaya yung mga sinasabi ni Sir Dwick at yung mga mabili ng hirap na manalangin ka. Lord, tulungan mo kung magawa ko yung gusto mong pagawa. Dahil ikaw mismo nagsabi, dapat ako magpatawad. Gaya ng pinatawad mo ang aking mga kasalanan. Dapat matuto rin ako magpatawad sa mga taong nagkasala. At wala namang imposible sa Diyos. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya, sa itanong mo lang segment, ang pag-uusapan natin ay ano-ano ang mga dapat gawin para hindi masayang ang Pasko. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitin. Nagbabalik ang Buhay Unleashed with Garcia Pomalet. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa segment na pinakahihintay nyo. Ang segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess. Sa Tagalog, kapag hindi mo alam, huwag kang manghula. Itanong mo lang. Kasi pag nanghula ka, malamang magkamali ka. Pag nagtanong ka, malaki posibilidad, matama ka. Di ba tuwing Pasko, meron tayong kinakanta, di ba? Parang, Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Nako. Ngayon, tingin na po natin. Pero alam mo bang marami ng Pasko ang nasayang? Malamang ang tanong ninyo, paano ito nasasayang? Yan. So ito po, makinig po kayo mabuti. Napakarami pong paraan na ginagawa nating mga tao ba't nasasayang ang Pasko. At baka pag nadinig nyo to, ma-realize mo, nansayang na rin pala ako ng Pasko. Ay, si nanay nagsayang ng Pasko. Yung kaibigan ko. So, ito po maganda. Pinapaliwanag na po namin sa inyo para hindi masayang ang inyong Pasko. Kanina, paulit-ulit namin nababanggit na sayang dahil hindi nangyari ang mga dapat nangyari. Diba? Yun yung omission. Diba? Nasayang dahil hindi natin ginawa ang mga dapat natin gawin. Ay, baliktad pala yun. Tama yun, omission yun. Yung kabila naman, yung nasayang dahil may dapat tayo gawin, hindi natin ginawa, omission. Yes. Nasayang dahil may ginawa tayong hindi natin dapat gawin. Yun yung commission. Commission po yun. Hindi po yun yung makukuha nyo pa nagbenta kayo commission dito. Yun po yung mga dahilan. At susubukan po natin isa-isa yung mga bagay na to. Okay, gaano ba? Ikaw gaano na karaming Pasko ang sinayang mo? Sana wag na nating sayangin ang Paskong ito. At sana this Christmas will be the best Christmas ever! Pag-uusapan po natin ngayon, ano-ano ang mga dapat gawin para hindi masayang ang Pasko. Number one, sayang ang Pasko kung matigas ang ulo at puso mo. So, isa sa pinakamatinding dahilan ba't nasasayang Pasko, yung mga taong matitigas ang ulo at matitigas ang puso. Siguro, ano yung matigas ang ulo at matigas ang puso? Ito po, makikita niyo po, bibigyan po namin kayo ng mga nagagawa natin at hindi natin nagagawa sa tigas ng ating ulo at sa tigas ng ating puso. Parang ano yan meron ka bang matagal mo na dapat na gawin, pero sa tigas ng ulo mo, hindi mo ginagawa. O kung minsan, sa tigas ng puso mo, hindi mo pa rin ginagawa. So meron, diba? pag-isipan niyo po din, tuwing Christmas, may nararamdaman ka bang parang sinasabi ni Lord, gawin mo to. Patawarin mo na yan. Gawin mo to. Gawin mo to. Oh, anak, this Christmas, huwag mong gagawin to. Huwag mong gagawin to. Huwag mong gagawin to. So,
Nakakaramdam pa kayo ng ganun. Ibig sabihin po, ito po yung mga dapat nyong gawin at hindi nyo dapat gawin. Ang problema, pag may dapat kayong gawin, hindi nyo ginawa, sinayang mo yung Pasko. Oo. Pag may ginawa ka na hindi mo dapat gawin, sinayang mo yung Pasko. Kasi sabi niya ni JC Penny, di ba? Christmas is not just a time for festivity and merrymaking. It is more than that. It is a time for the contemplation of eternal things. The Christmas spirit is a spirit of giving and Yan. forgiving. So, yun po, paalala na po. Oo. Isa sa mga dahilan na kailangan nating malaman at maalala. Actually, most of this, alam naman natin, nakalimutan na natin. Nasasabi ni JCP, paliwanag yan, dapat daw ang Pasko ay time for giving, kaya nga may gift giving, pero sir, ano yung isa? Forgiving? Anong koneksyon ng forgiving sa Christmas? Hindi ba dapat Kasi Christmas is ano party? minsan masyado tayong nalilibang no sa maraming bagay ng Pasko, katulad ng Christmas party, Christmas gifts, Christmas celebration, at marami pang iba, di ba? Anong dadaling ko for white elephant, anong gagawin ko for dadalhin ko for exchange gift. Nakakalimutan tuloy natin ang ibang mas mahahalagang bagay. Baka may dapat ka pang patawarin na hindi mo pa napapatawad sa Paskong ito. Kaya ito mapasin nyo, merong Christmas giving, pero bihira kayong makadinig ng Christmas forgiving. Yes. Palagi natin naisip, Christmas gifts. Wala bang Christmas forgiving? Na sa totoo lang po, isa sa mga essence ng Christmas is forgiving. Kung di po pa naunawaan yan, maya-maya pa ipapaliwanag po namin ano yung essence ng forgiving patungkol po sa Pasko. Yes. So, kumbaga ilang Pasko na ba nagdaan? Pero hindi mo pa rin kinikibo yung taong dapat mong kinikibo, Lalo na di ba? Sister mo, Oo. brother mo. Correct, kaibigan mo, may pinagsamahan naman kayo, may konti lang nagawa. Naku, parang ayaw mo nang kausapin, ayaw mo nang kibuin, di ba? So, ang payo namin, wag mo sayangin ang Paskong darating. Forgive, kasi hindi naman para sa kanya yung forgiveness, para sa iyo yan. So po yung napaka-importante kailangan nyo maunawaan. Sabi po ng madami at ako naniniwala, pag Pasko daw po, malambot ang puso ng maraming tao. Oo. Yung mga hindi mapagpatawad, pag Pasko at humingi ka ng tawad, tatawarin ka. Yung hindi naman makahingi ng tawad, pag Pasko para bang ang lambot ng puso niya, hingi na siya ng tawad. My point is this, let's maximize that spirit. Okay, may spirit pa pag Pasko eh. Pwede bang gamitin natin itong Pasko na to para magkasundo na kayo magkapatid, magpinsan, ito masakit, mag-ina, mag-ama, umisip, mag-ama matagal na kayo hindi nag-uusap, hindi na kayo nag-noche buena together. Use this Christmas! Sabi nga ni Martin Luther King, darkness cannot drive out Yan. darkness, di ba? Yung dilim, hindi mapapawi ang dilim. Only light can do that. So, hate cannot drive out hate. Kasi parang iniisip ko, galit siya sa akin, gagantihan ko. Only love can do that. Sayang ang maganda ninyong pinagsamahan noon. Nasira dahil sa isang pangyayaring hindi makalimutan at mapatawad. Yan. So, ito po yung magandang, palagi pong paalala sa akin ng nanay ko, hindi ko makalimutan. Ang sabi niya po, kung sino ang nakakaunawa, siya magbigay. Pag-isipan niyo muna, sino kaya nakakaunawa? Ikaw o yung kasamaan mo ng loob? Ito, malamang ikaw. Bakit? Ikaw nanonood ng aming programa. So, pinapaalala po namin sa iyo, ikaw magpatawad kung mayroong nagkasala sa iyo. Kung ikaw naman nagkasala, ikaw ang humingi ng tawad. Yes. Pag ginawa mo ito, gaganda ang buhay. Kaysa kung minsan, tama yung sinabi ng Amelie, galit ka rin. Wala mangyayari sa Eye for relasyon an niyo. eye, tooth for a tooth, di ba? Only light can drive away darkness. Ito tanong, sino magsisimula magbigay ng liwanag? Yes. Sana ikaw yun para mas sumaya at gumanda ang Pasko. Sabi ni Thomas Monson, Christmas is forgetting self and finding time for others. It is discarding the meaningless and stressing the true values. Ang Christmas daw po ay pagkalimot sa sarili at pagbibigay ng importansya sa iba at isinasantabi na po natin yung hindi gaano mahalaga. Siguro tanong nila, sir, paano application? Ito po, saktan ako eh. Kaya hindi ko siya mapatawad, kaya hindi ko siya pinabati. Dami niyang mali ginawa sa akin. O, ano sabi niya? Christmas is a time na kalimutan yung sarili mo. Kalimutan mo na yung nasaktan ka. Kalimutan mo muna yung ginawa sa'yo. Isipin mo muna, ano yung maitutulong ko sa iba? That's the spirit of giving. So when you start giving,
you learn to forgive. And one of the greatest gifts that you can give to a lot of people, lalo na kamag-anak niya, forgive. Kung ang Diyos nga napatawad yung lahat ng ating kasalanan, parang kumbaga sino pa ba naman tayo para hindi natin patawarin ng iba? Bakit hindi mo siya dalawin ngayong Pasko? Yeah. Puntahan mo, paano parang galit sa akin? Puntahan mo. Kaya nga. Diba? Kung hindi mo pa kaya, padalhan mo ng mensahe, ng pagpapatawad, O paghingi ng tawad. o sana maging simula ito ng pagbabago ng inyong relasyon. Kaya wag nating sayangin ang Pasko, magpatawad, at kung kinakailangan, humingi ng tawad. Yun pa yung sinasabi namin, kung kaya nyo dalawin, better. Kaya lang may mga pagkakataon, medyo matindi talaga. Kahit text man lang, batiin mo na, Merry Christmas, a Blessed New Year. Yung pa lang po, hudyat sa kanya na, gusto na makipagbati nito. And malamang po yung kapamilya nyo, kaibigan nyo, Baka hinihintay matagal nga na rin gustong makipagbati, kaya lang, medyo nahihirapan siya. Please, text them, message them, or kung pwede, dalawin. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Diyan lang kayo. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. May Garcia pumalik. At Abeling Garcia, patuloy tayo sa Itanong Mo Lang. Sa ating topic na ano-ano mga dapat gawin para hindi masayang ang Pasko. Sa ating episode na Sayang na Pasko sa inyong lahat. O review lang tayo nasasayang daw ang Pasko. Number 1, sayang ang Pasko kung matigas ang ulo at puso. Kasi po kung may dapat tayong gawin, may pinapagawa sa atin ng Diyos, pero hindi natin ginagawa, masasayang po ang Pasko. Number 2, sayang ang Pasko kung hindi kayo magsasalo-salo. Kasi Christmas is all about love and family. It doesn't matter what we eat or what presents we get as long as we have our family by our side. Yan. So napaka-importante po kung maghanap po kayo ng pamaraan na kayo magkasalo-salo. Kasi to most of us po, bihirang-bihirang tayo magsalo-salo. Lalo na yung magkakapamilya. Even yung pamilya, nanay, tatay, mga minsan hindi na nagkakakita. Lalo na po yung pagpipinsan. Okay? Find a way po, set a specific time para kayo magsalo-salo. Kasi sayang po yung Pasko kung hindi kayo magkakasalo-salo. So, to most of us, ginagawa po natin. Kaya lang kung minsan may mga absent. Oo. Absent si kuya, si ate. Ang punto ko po, can you find a way yung uma-absent na madalas every year, maghanap kayo ng exert an effort na maka-attend itong absenter na to. And sometimes po, kailangan lang paalala, dalawin. Ibig sabihin, bago pa lang mag-party, kikilos ka na. Dadalawin mo siya, pupuntahan mo. And who knows? Baka naman, hihintay niya lang yung invitation mo. Yes. Number 3, sayang ang Pasko mo kung naghihintay ka ng kapalit sa regalo mo. Ayan. Ako, alam nyo ba na maraming tao ang malungkot kapag Pasko dahil isip nila nagbigay sila ng regalo pero mas mura. Ayan. Diba? Ang ibinigay sa kanila. Parang mas mahal ang value. At ang masakit, yung iba binigyan nila ng regalo pero yung binigyan nila, hindi Mas masakit daw yun. So, unang sakit daw, nagbigay ka ng mahal, binigyan ka ng mura. Sakit. Mas masakit daw, nagbigay ka ng regalo, walang kapalit, nakakagigil. Yan po, may mga tao po, ganyan po, kaya nasasayang yung Pasko. Ibang, pumasto siya, nagbalot siya, dahil masaya siya, gusto niya magbigay. Yung problema, dahilan pala, kaya siya nagbigay, gusto niya may kapalit. Masasayang po ang Pasko nyo pag ganyan ang utak at puso nyo na kaya lang kayo nagbibigay dahil gusto nyo ng kapalit. Ako po, kung yan po ang puso nyo, palitan nyo na dahil sigurado ko, masasayang po ang Pasko. Sabi ni Thomas Monson, Christmas is the spirit of giving without a thought of getting. Yeah. So yung pinapaka-importante, dapat, kung papalikan nyo po yung tunay na espiritu ng Pasko, si Jesus Christ po, pinanganak. Basically po, gift po ng God the Father, si Jesus Christ sa atin po. At yun po yung spirit of giving. Na maintindihan po natin na tayo po dapat matuto po magbigay ng walang kapalit. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So siya yung una nagbigay, and whoever believe in Him will not perish but have eternal life. Nauna yung pagbibigay. Kaya para hindi masayang ang Pasko, magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more. Ganda po niyan. Sinabi po yan ni Jackson Brown. Ang pinakamasaya daw sa mga taong gustong maging masaya this coming Christmas, yung maging makatotoo yung Merry Christmas. Di ba yun ang gusto natin? Kung tunay mo maging masaya base po sa mga nangyayari sa buhay, ang pinakamasasayang tao daw po, hindi po yung mga tao nakakatanggap ng marami.
Yes. yung mga taong nagbibigay ng marami. Kaya ang hiling ko, paalala ko sa'yo, gusto mo sumaya? Find ways makapagbigay ng marami sa iba. At sigurado ko, sasaya ka sa Pasko. Okay, sayang ang Pasko, number 4. Kung meron kang bago o regalo, pero ubos ang pera mo sa bangko. Ganda po nito. Ito po'y napakadaming sitwasyon, nangyayari po to sa buhay ng maraming tao. May bagong damit, may bagong cellphone, may bago, iba, may bagong motor, may bagong kotse, mas matindi. Tapos po, baon sa utang, may kilala kayong ganon? Sayang po ang Pasko pag ginawa nyo yun. Kaya wag gagastos ng hindi mo kaya, di ba? So, napaka-importante po, paalala po nito. Please, this Christmas po, huwag pong gagastos na hindi nyo kaya. Humana po kayo ng paraan para makapag-celebrate ng Pasko, magkaroon ng Merry Christmas, Yes. pero hindi naman po kayo mababaon sa utang. At ang good news po ito, mayroon pong paraan po yan. Kailangan lang po maging creative kayo. Okay? May isa sa mga sinasabi ko nga, kung pwede, pauso kayo ng retro Christmas. Sir, ano po yung retro Christmas? Mag-Christmas party kayo, pero walang bagong damit. Ha? Ang damit, kung sino may pinakalumang damit, yun ang mananalo ng papremyo. Ibig sabihin po, pagpasok nito, kailan mo huli sinunod yan? 2020. Ay, di, akin 2015. Buo pa. So my point is this, ito maganda. When you come up with that party, walang gastusan ng damit. O kaya, come up with an exchange gift that is coming from your closet, di ba? Yung maghahanap ka ng meron ka na talaga sa closet mo na matagal mo namang hindi na ginagamit, pwede rin yun. Bigayan ng regalo pero walang bibili ng regalo. Oo, or pwede ka naman sigurong gumawa na lang, handmade, o kaya mag-bake ka. So there's so many things na hindi ubos ang pera mo sa bangko kasi yun nga, may bago ka nga, pero ubos-ubos naman ang pera mo. So pag baka after that, malungkot ka naman. Yeah, so po, kaya kung minsan po, may mga tao po, on the day of Christmas, they are merry, happy talaga. Daming bagong damit, bagong sapatos, daming regalo. Ang saya-saya, kain sa mamahaling restaurant, punta sa theme park. Ang saya. December 25, masaya. December 26, malungkot. Bakit? Dami ko utang. Paano ko ito babayaran? Kasi inubos mo lahat ng saya ng December 25. So, ang punto ko po ito, gaya po sinabi po namin kanina, happiness is a choice. You don't need to spend a lot of money to be happy. You just need to choose to be happy whatever situation you're in. Yes, ang dami natin ang tututunan ha. Mamaya tutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Diyan lang kayo. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Big Garcia po muli. At Abiling Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment sa ating topic na ano-ano ang mga dapat gawin para hindi masayang ang ating Pasko. Sa ating episode na Sayang na Pasko sa inyong lahat! Review lang tayo ha. Masasayang ang Pasko. Number 1, kung matigas ang ulo at puso mo. Number 2, sayang ang Pasko kung hindi kayo magsasalo-salo. Yan. Number 3, sayang ang Pasko kung naghihintay ka ng kapalit sa iyong regalo. Sayang ang Pasko kung mayroon kang bago o regalo pero ubos naman ang pera mo sa bangko. Nako. Number 5, sayang ang Pasko kung babati ka ng Merry Xmas. O iba naman, Happy Holidays. Holidays. Yan. Kasi, Makinig po kayo mabuti. Ito po isa sa napaka-importanting gusto naming mensahe sa inyo. Bakit? Kasi iba ang Xmas sa Christmas. Huwag nating i-X si Christ sa Christmas dahil kung wala naman si Jesus Christ, wala namang Christmas, di ba? So yun po yung napaka-importante po kasi po di ko maintindihan kung saan nagsimula yung Merry Xmas. Pag-isipan niyo yung buti. Doon pala kita-kita niyo. Bakit? Meron daw meron daw talagang pinagmulan. Oo, Kaya lang, ang problema nito, hindi natin nasasama kung ano yung importance ng Christmas. So yun po, at the end of the day, kung ako po babasahin ko, simple lang. Of all letters Natatanggalin mo. na Nai-X mo. ipapalit. O Oo. ipapalit. Bakit X? Number 1. Number 2, of all letters collection or word na tatanggalin, bakit Christ? Kasi pwede naman sabihin, Merry Christ X. Pwede naman yun, di ba? Bakit po ang ginamit Merry Xmas? Ako po, ang puso ko po, at the end of the day po, simple lang.
they want to remove Christ in Christmas. At kung bumabati po kayo ng Merry Xmas, something's wrong. Lalo na kung naniniwala kayo, may Jesus Christ na pinanganak ng Pasko. Tandaan niyo po ito, walang Pasko, Christmas, kung walang Jesus Christ. Kasi po, Yes. ang Christmas nagaling sa Salitang Jesus Christ. Christ. Kaya po, walaking problema po pag bumabati kayo ng Merry Xmas. Oo, o kaya happy holidays. Kasi Ayan naman. parang holidays lang naman, di ba? Parang, hindi, maraming bakasyon, kaya happy holidays. Hindi na nabibigyan ng importansya yung reason for the season. Yan dalawang pagbati po na yan ay in a way po nagagamit para makalimutan natin yung tunay na meaning ng Christmas. Na hindi po maganda. Kasi po, pag-isipan nyo po din, balikan nyo man yung history. Ang history niyan, nanggaling talaga ang Christmas kay Jesus Christ. Pinanganak po si Kristo. Kahit saan kayo pumunta sa simbahan, ang pinag-uusapan, pinanganak si Jesus Christ on this day. Babati ka ng Xmas at babati ka ng Happy Holidays. Isa lang po yun ang important punto. Gustong tanggalin ng iba. Now, some people unknowingly tinatanggal si Jesus. Pero unknowingly. Unknowingly, oo. Hindi nila alam na pag Xmas pala, tinatanggal pag happy holidays. So ito po, we're now telling you, please starting today, huwag tagalin si Kristo sa Pasko. At please, ngayon babati po tayo ng Merry Christmas. Kami nga po, may updated version. Ang aming bati po, Merry and Blessed Christmas. Gusto ko namin pagpalain tayo ng Diyos. Oo, hindi lang merry, di ba? Hindi lang Masaya. yung magiging kasiyahan nito, kundi magiging blessed, no? Oo, kaya sa darating na Kapaskuhan, bumati po tayo ng Merry and a Blessed Totoo po yan. Christmas. Dagdag ko lang po. Hindi po tayo pagpapalain. Yun po ang gusto natin, Blessed Christmas. Kung di natin tunay na uunawaan bakit may Pasko. Yun nga po yung kapanganakan ni Kristo. Yun nga po, napaka-importante. Kaya po, huwag niyo pong kakalimutan. At pag, ito hiling ko po, may kaibigan kayo, kamag-anak kayo, naniniwala kay Kristo. At bumati ng Merry Xmas, paalalahanan niyo lang. O bumati ng Happy Holidays, paalalahanan niyo. Baka nakalimot lang. Actually, marami po o baka nakalimot naging lang. sense of habit lang. Ay, Yes. masyadong mahaba yung word ng Christ. Baka nga yun ang Ex dahilan na lang, kaya diba? iniksin. So may pwede, kuminsan po, nakakalimutan lang natin, hindi naman natin sinasadya. Sinasadya. Kaya ito po yung panahon po, para di masayang ang Pasko, bumati po ng Merry and Blessed Christmas. Huwag kakalimutan po yan. Yan, number 6. Yan. Sayang ang Pasko kung hindi mo alam ang tunay na dahilan kung bakit may Pasko. At alam niyo ba, maraming tao ang nagse-celebrate ng Kapaskuhan pero hindi nila alam o nauunawaan ang tunay na dahilan ng Pasko. Ang ganda po nito. Ikaw, habang nakikinig ka sa amin, ano ba dahilan ng Pasko? Sir, kapanganakan ni Kristo. Kung yun po ang pananaw niya, may problema yan. Yung normal, sir, Christmas party, everything, mas malaki problema yan. Kung ang pananaw niyo lang po sa Pasko, kapanganakan ni Kristo, kulang po yun dahil hindi po yun. Tandaan niyo po, ang kapanganakan ni Kristo ay simula lang ng tunay na dahilan bakit may Pasko. Yes, kasi maging yung mga atheists or hindi naniniwala sa Diyos, nagse-celebrate din sila ng Pasko eh. Bumabati rin sila ng Merry Christmas. 'Di ba? Maging yung mga ibang may faith, 'di ba? Ibang reliyon, Na no? hindi naniniwala kay Jesus Christ, nagse-celebrate din naman ng Christmas. Pumunta po kayo, may mga ibang reliyon Oo. po, may ibang paniniwala, nagme-Merry Christmas po sila. Kasi nga po, yan ang kalakaran na po. Yes, Pero ito tradition. tanong, alam ba talaga nila bakit may Merry Christmas at bakit tayo kailangan maging Merry sa Pasko? At yan po yung bibigay po namin sa inyo dahilan. Yan, may mga tao naman alam na Pasko. No? Ayan. Alam na nila ang Pasko ay Yan. araw ng Malamang ikaw pagsilang to. ni Jesus, 'di ba? Pero hindi nila alam ang dahilan bakit ba isinilang sa Ayan. lupa si Jesus. Yan po ang kailangan nyo maintindihan. Alam mo ba bakit sinilang si Jesus dito sa lupa? Kasi po, yun ang tunay na dahilan. Yung pagpapanganak po niya, simula lang. Yes, start pa lang yon. Dahil, kumbaga, mapupunta muna yon sa pagsilang, nabuhay, kamatayan, Yan. di ba? Okay. At pag-resurrect. Masasayang po ang Pasko nyo dahil hindi po natin alam kung bakit may Pasko. Okay, Yes. kung hindi po maintindihan nyo, malaki problema. Ito po, lagay nyo sa isip nyo, may Pasko
dahil may Pasko na pagkabuhay. Yes. Yung po tandaan nyo, kaya po may Pasko dahil meron po Pasko ng pagkabuhay. Kung walang Pasko ng pagkabuhay, walang Pasko. Siguro ang tanong nyo, ano yung Pasko ng pagkabuhay? Oo. Normally, ang tawag po natin to some of us is Resurrection Sunday. Pero bago mag-Resurrection Sunday, Crucifixion Friday. May Pasko dahil may linggo ng pagkabuhay. Yun po yung ulit-ulit namin sinasabi. At kung wala pong Pasko, wala ring Holy Week. So Holy Week po ang ultimate dahilan bakit may Pasko. Kung baga, ganun pala, no? Kung walang Holy Week, hindi natin kailangan ng Christmas, Hindi di kailangan. ba? Kaya ipinanganak si Jesus on Christmas Day ay para mamatay ng Biyernes Santo, mabuhay muli sa linggo ng pagkabuhay. At ano pa ibig sabihin ng maligtan ng pagkabuhay? Ito po yung panahong pinanganak po si Kristo na matay para tubusin tayo sa ating lahat ng kasalanan. Yes. At nung Resurrection Sunday na buhay na muli, pagpapatunay, naging matagumpay po siya para tubusin lahat ng ating kasalanan. Yung pong ibig sabihin po ng Merry Christmas. At ano naman ang dahilan ng lahat ng ito, di ba? Sabi nga ng Diyos, for God so loved the world that He gave His one and only Son on Christmas Day, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, ibig sabihin po, ang purpose ng Pasko, maniwala kayo na si Kristo ay namatay para sa ating makasalanan, nabuhay na muli sa Resurrection Sunday para patunayang tunay pong nagwagi ang si Kristo para tubusin lahat ng ating kasalanan. At ang importante po dito, dapat maniwala kayo. Yes. Pag ginawa niyo po yan, the greatest gift of Christmas will be with you. Yes. At syempre, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At syempre, ang tanong ninyo, ano ang dapat gawin para paniwalaan? Sabi ng Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead on Resurrection Sunday, you will be saved. Meaning po, the gift of Christmas is offered to everyone. But only those who believe will receive the true gift of Christmas. If you don't believe that Jesus was born to die for our sins, you will not receive the gift of Christmas, which is salvation and eternal life. Kaya sana, wag mo sayangin ang Pasko, ha? Maniwala ka na ipinanganak si Jesus sa araw ng Pasko. Namatay dahil sa ating kasalanan, kaya may Biyernes Santo at nabuhay na muli sa Resurrection Sunday. Kaya, Isang masaya at pinagpalang Pasko po sa inyong lahat. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon, ha? At next week, Mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda sa inyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. closing prayer lang tayo. Mga nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala niyo sa amin sa tunay na dahilan at meaning at kahulugan ng Pasko. Dalangin ka po sa lahat ng nanood at nakinig ng programang ito. Tunay na maunawaan nila, isa buhay nila ang kahulugan ng Pasko. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino, saan man po kami sa iba't ibang sulok ng mundo. Lahat na ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Imbitahin niyo po yung mga taong mahalaga sa inyo na tumutok sa programang Buhay Unleashed. Sama, susunod natin pagsama-sama. Magsama-sama tayo. Huwag niyo kalimutan, tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito lang sa 92.3 True FM. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po si Abiling Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed!